Alam nyo ba, kung babalikan natin ang kasaysayan, malalaman natin na ang wikang gay linggo o gay language ay galing sa panahon ng martial law, kung saan ang mga taong ibang kasarian ay gumawa ng isang wika upang maikubli ang kanilang nais sabihin dahil sa opresyon na kanilang nararanasan. Sa pagtatalakay na ito, ipapaliwanag namin kung ano nga ba ang mga wika sa lipunang ating kinabibilangan. Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala sa LGM Jess at kasama ng aking mga kagrupo, narito kami upang talakayin ang sociolect. Ang sociolect ay isang uri ng variety ng wika na ginagamit ng isang partikular na grupo ng tao sa lipunang kanyang kinabibilangan. Ang grupo, pangkat o katayuan ay maaring maging magkakaiba depende sa kanyang edad, kasarian at propesyon. Ayon sa mga eksperto o sociolinguistic, ang salitang sociolect ay hango sa salitang social at dialect na ang ibig sabihin ay dialect ng panlipunan. Kung mapapansin natin, mayroong pagkakaiba ang dialect at sociolect. Ang dialect ito ay natatangi lamang sa geographical, lunan o pook na kinabibilangan ng isang tao. Habang ang sociolect naman ay sa lipunang kinabibilangan. Ibig sabihin dito, merong sociolect sa isang dialect o sa lugar na kanyang kinabibilangan. Ayon pa rin sa mga eksperto o sociolinguistic, ang salitang sociolect ay maaari ring tawaging portmanteau. Ito ay mga salitang pinagsama-sama at binawasan ng ilang pantig o letra. Halimbawa dito, ang salitang motel ay galing sa salitang motor at hotel. Sa wikang Pilipino, ang pinakamagandang halimbawa dito ay ang salitang tapsilog. Ang tapsilog ay hango sa salitang tapa, itlog, at sinangag. At isa sa panghalimbawa rin nito ay ang salitang videoke na galing sa salitang video at karaoke. Ayon sa mga eksperto, ang sociolect ay maaaring pansamantala lamang. Halimbawa dito, ang mga taong kabilang sa mga gay or mga bakla ay maaaring gumamit ng gay lingo kung ang kausap nila ay kabilang sa kanilang pangkat, ngunit ang kanilang totoong wika ay wikang Pilipino. So nagkakaroon ng code switching o pagpapalit ng wika. Ngayon naman, pag-aaral natin ang dalawang uri ng sociolect. Ito ang formal at di-formal. Ang formal, ito yung mga salitang ginagamit ng mga taong nakapagtapos, may pinag-aralan at may propesyon. Habang ang di-formal naman, ito yung mga salitang ginagamit o inimbento ng mga ordinaryong tao sa lipunan. Sa di-formal, ito yung mga salitang mabilis mawala sa sirkulasyon ng mga salita sapagkat mabilis makaimbento ng mga salita ang mga tao sa lipunan kaya yung mga lumang salita ay nawawala. Ang mga halimbawa ng formal ay katulad sa may langgit ko kanina. Sa mga abogado ay case, sa mga ininyero ay blueprint, at sa mga guro ay lesson plan. Sa di formal naman, ang mga halimbawa dito ay pre, tsaka, at gurang. Sa lahat. Ayon kay Rubrico, 29, ang sociolect ay isang mahusay na palatandaan ng estratifikasyon ng isang lipunan na siyang nagsasaad sa pagkakaiba ng paggamit ng wika ng mga tao na nakapaloob din batay sa kanyang katayuan sa lipunan at sa mga grupo na kanilang kinabibilangan. Batay sa mga pagsasaliksik ng mga dalubhasa, ang wikang Filipino ay mayroong napakaraming baryasyon. Ang mga bawat partikular na rehiyon at probinsya ay may sariling dialekto na ginagamit. Sa bawat pagdaan ng mga panahon, nakasama din na lumipas ang mga uri ng makalumang henerasyon at ng dialektong kanilang gamit. Ayon dito kay Rubrico, isa itong mahusay na palatandaan estratifikasyon sa isang lipunan dahil nasasaad nito ang pagkakaiba-iba ng nasa bawat grupo sa isang lipunan. Sa pangkalahatan, na lalaman natin sa isang grupo kung anong uri sila ng sociolect. Yun lamang po. Magandang araw po sa ating lahat. Ako naman po pala si Binibining December Diaz Balaes.
Sa panahon ngayon kung saan ang mga makabagong henerasyon tulad ng millennial at agers ay lumilikha ng kanilang tatak na salita, ay muling inaasahan pansamantalang madadagdagan o mababago ang mga nakasanayan na natin na salita o lingwahe. Marami tayong socialite na salita dahil yan sa ating hindi pagkakatulad sa mga maraming bagay tulad na lamang ng edad, kasarian, katayuan sa buhay, at klase ng lipunan na ginagalawan. Sa mga professional naman, gaya ng abogado, guro, at nurse, may kani-kanilang socialite na wika silang ginagamit sa kanilang mga pasyente, kliyente, at mga estudyante. Gaya ng nurse, ang BP o blood pressure, ang code blue, ang discharge, assessment, at vital signs. Sa mga guro naman, ang lesson plan, assessment, summative assessment, at classroom management. Sa mga abogado, ang subpina, affidavit, hearing, at appeal. Mga salita na kung saan sila lamang ang kalimitang nakakaintindi. Sa mga bakla naman o mga bading, nariyan ang gay lenggo o bekimon. Kagaya ng char o charot o ang pagiging di seryoso, ang gora o go na o alis na o tara na, ang lurky o nakakaloka, ang syokot o nakakatakot, at ang jowa sa boyfriend o girlfriend. Sa mga kabataan naman, ang jejemon at konyo na usong-uso ngayon, gagaya ng haggard match, like grabe, slay ka dyan girl, social mo girl, wait lang, I'll park my car. At ang pabalbal naman o mga salitang kanto ng mga tambay o siga sa kalye, kagaya ng toma para sa inom, chibog para sa pagkain, at Jeff Rocks naman sa estilong relax o mayaman. Ang lodit na binaliktad na idol at mga repapips. Magandang umaga sa lahat. Ako po si Bigbining Mabatis Tukaro. Ang tatalakayin ko po ay tungkol sa kalagahan ng socialite. Karaniwan, naging paksa ng mga usapin at pagtatalong ang mga kakaibang wikang ginagamit sa pag-uusap. May klasipika kasi ang wika bilang formal at di pagkakunawaan at diskriminasyon. At sinasabing mas mababang uri ito. Gayunpaman, para sa mga nag-aaral ng wika, sa paggamit ng mga salita, lahat ay pantay-pantay at nagkakaroon ng kalayaan ang bawat uri at antas na gamitin ang mga salitang mas malaya nilang may papahayag ang kanilang mga sarili. Sa pag-aaral ng variety sociolect din, mababatid na totoo ang isang katangian ng wika, na ang wika ay dynamic. Dahil sa mga wikang ginagamit sa sociolect ay may mga salitang binago o binuo ng panahon o kung ano man ang nasa uso. Maraming salamat po. Good morning, ma'am. I am Princess Lizzie Kahida at ang topic namin ay patungkol sa socialite at ang naiatas naman sa akin ay patungkol sa wika o beke o gay linggo. Ito ay isang halimbawa ng grupong nais mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan, kaya naman binago nila ang tunog o kahulugan ng salita. Ang mga salitang ito ay karaniwang maririnig mo natin sa mga beke. Churchill, social, Givenchy, pahingi, bigalaw, malaki, Julie Andrew, mahuli, Indian Jones ng Indian. Karagdagan na lang, makikilala natin ang mga beke kapag sila'y nagsasalita ng mga beke o gay linggong mga lingwahe. Alam naman natin na karaniwan sa mga beke ay gumagamit nito. Kaya madali natin sila makikilala kapag sila ay isang beke. Yun lamang po at maraming salamat. Ako si Rica Dinistrahan. Ang Konyo Stick o Konyo Speak, ito ay isang variant ng Taglish na may ilang salitang Ingles sa Filipino, kaya masasabing may code switching na nangyayari. Ito ay karaniwan nating naririnig sa mga kabataang may kaya at nakapag-aral sa eksklusibong paaralan. Nagsimula ang konyo sa salita ng Espanyol na konyo na nangangahulugang kalapas-tanganan sa mga peninsulares noong mula 80s hanggang kasalukuyan. Ngunit sa makabagong henerasyon, ito ay pinaghalong Ingles at Tagalog o tinatawag nating Taglish.
ang mga taong madalas gamitin ang konyo bilang pananalita ay nahihirapan silang gamitin ang wikang Filipino na walang halong Ingles. Kaya ay lagi nating iniisip na ang mga taong gumagamit ng konyo ay galing sa mayaman. Patuloy na din sa paglaganap ang ganitong pananalita lalo na sa social media na nakaka-impluwensya sa pamumuhay ng bawat tao. Halimbawa dito ay si Bea Boris, isa siyang TikTok influencer. Mapapansin natin kung paano siya magsalita, kung paano siya kabisa gamitin ang konyo o pinaghalong wikang Ingles sa Tagalog. Araw sa ating lahat, lalo na sa aming gurong si Ma'am Raven Sina. Ako si Ria Lintore at nabibilang sa 3 pangkat at ang paksa po namin ay sociolect at ang paksa na aking ulat ay patungkol sa isa sa mga wika ng sociolect. Ito ay ang judgment. Logs o judgment ay nagmula sa salitang judge na isang paraan ng pagbaybay ng hehehe at ng salitang Hapon na Pokemon. Ito ay nakabatay sa wikang Ingles at Filipino, subalit isinusulat ng mga pinagalo-halong numero, maliit at malaking titik na mahirap intindihin lalo na't hindi pamilyar ang judge typing. Alam ko na karamihan sa atin ay alam ang salitang jologs o judgment na kadalasan ay naririnig natin o nababasa natin sa mga text o chat ng ating mga magulang, kaibigan. Halimbawa na lang dito ang dito nami, imbis na nandito na ako. Ito pa yung isa. Musta imbis na kamusta. Magandang araw ko po si Marian Arentok at ang tatalakayin ko po ay ang about sa jargon. Ang jargon ay barasyon o variety ng wika na tinatawag din bilang natatanging bokabularyo ng isang partikular na pangkat na gawain o propesyon. Sinasabi rin na ang variety ng wikang ito ay ang mga wikang espesyalisado sapagkat ito ay ginagamit ng mga profesional sa kanilang kinabibilahang larangan o professional field. Ang jargon ay mahalaga sapagkat ito ay isang wikang espesipikong ginagamit sa isang larangan na nagpapaliwanag ng isang mahalagang impormasyon, detalye o konsepto. Dahil sa jargon, mas napapadali ang paggawa o pagtatrabaho ng mga professional sa kanilang kinabibilangang propesyon, trabaho o larangan. Ang jargon din ay tila pagpapakita ng pagkamalikhain sa paggamit ng wika. Narito ang iba't ibang jargon na ginagamit sa iba't ibang larangan. Sports jargon: slam dunk, touch, cross court, contact foul, offensive foul, trade, draft, love, bench warmer, turnover, trap, goal, and offensive. Batas o legal na usapin na jargon: plaintiff, defendant, hearing, civil case, custody, motion, summon, evidence. Science, agham, siyensya na jargon: theory, morphology, bacteria, magnitude, velocity, geology, tropical storm. Health, kalusugan na jargon: cavity, pressure, acute, BP or blood pressure, anemic, anemia, peptic, windpipe, limbs, trachea, at meron ding military jargon. TD na ang ibig sabihin ay temporary duty, SOP or standard operating procedure, AWOL or absence without leave, SAM or surface to air missile, less or leave earning statement. Meron ding edukasyong na jargon: class record, lesson plan, curriculum, primary level, secondary level,
tertiary level, faculty attendance average, outstanding student. Meron din sa internet na jargon. Application, download, web, email, protocol, reach, software, inbox, thread, chat, wifi, follow, unlike, react, bash. Yun lamang po para sa aking parte.